Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 3, Week 1, Ugnayan ng sarili sa kapwa. Awitin ang kantang Kumusta Song. Narito ang YouTube link. Kumusta Song, Pinoy Bakey Channel PH, Tagalog for Kids, Awiting Pambata. Narito naman ang liriko. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya at nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Awitin ito ng 2 beses. Ano sa tingin nyo ang ipinaparating ng ating awitin ngayong araw? Tama, pagpapakita ng pagiging masayahin, ang kumakanta ay tuwang-tuwa at nagagalak. Pangungumusta sa kapwa o kaklase. Nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa kapwa o kaklase. Masaya ba kayong lahat? Basahin natin ang slogan na ito. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ano ang kahulugan ng kasabihan o pangungusap para sa inyo? Paano nito ipinapakita ang ugnayan ng sarili sa kapwa? Para sa layunin ng ating aralin, makilala ang mga ugnayan ng sarili sa kapwa. Matukoy na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Buuin ang ginulong mga letra. Ang salitang mabubuo ay mapagpasensya. Sumunod. Tama, ang nabuong salita ay sarili. Mapagpasensya, sarili. Ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? Ano ang inyong pag-unawa ng inyong sarili? Sarili, ito ay salitang tumutukoy sa tao. Mapagpasensya, ito ay tumutukoy sa pagpipigil na gumawa ng anuman dahil sa pagkagalit. Timpi, pagpapaumanhin sa kapwa sa halip na magalit. Tiyaga, ito ay tumutukoy sa kakayahang maghintay ng matagal. Basahin natin ang lathalaing Sino Ako. Gagawin natin itong dugtungang pagbasa. Isa-isa kayong tatayo at babasahin ang isang pangungusap at itutuloy naman ito ng inyong kamag-aral na susunod sa inyo. Sino ako? Sino ako? Madalas na tanong ito tuwing may sulating pagsasanay tungkol sa aming mga sarili. Paano ko nga ba sisimulan ang pagsagot dito? Sapat na ba ang aking pangalan para sa pagpapakilala? Kapag nalaman ba nila ang aking pangalan, malalaman na ba nila kung sino ako? Ano nga kaya ang tinutukoy ng aking pangalan tungkol sa aking sarili? Marahil ang pagtatanong na ito ay para sa pag-unawa pa ng aming mga sarili. Ang pagtugon sa tanong na ito ay hindi lang sa pagsulat ng pangalan, kundi sa paglalahad kung ano at sino ako bilang anak. Pwede rin na mag-iba ang pagturing. Kung bilang isang kapatid, nag-iiba din kung bilang isang kamag-aral o estudyante, lalo na kung bilang kaibigan o matalik na kaibigan. Siguro, iba din bilang isang miyembro ng komunidad o ng ating lipunan. Pagbabahaginan. Ang paglinang ng pag-unawa sa sarili ay ang paglinang rin ng pag-unawa na tayo ay kapwa din ng ating kapwa. Tungkol saan ang maikling kwento? Tungkol ito sa pagkilala sa sarili at sa iba't ibang papel ng isang tao sa kanyang pamilya, paaralan at lipunan.
Ano ang mensaheng nais iparating ng kwento? Ipinapakita ng kwento na ang tunay na pagkilala sa sarili ay hindi lang sa pangalan, kundi sa kung paano tayo kumikilos at nakikisalamuha sa iba. Nabanggit sa huling bahagi ng kwento na pwedeng mag-iba ang pagturing o pagkilala sa ating mga sarili. Sa paanong paraan kaya ito nag-iiba? Nag-iiba ito depende sa ating papel o tungkulin. Maaaring iba tayo bilang anak, kapatid, kaibigan o miyembro ng lipunan. Ang pag-unawa ng ugnayan ng sarili sa kapwa ay mabubuo sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang relasyon o pagkikipag-ugnayan natin sa iba't ibang tao. Gawain bilang isa, check na check. Sa sagutang papel, lagyan ng check kung ang nakasulat ay may kinalaman sa ugnayan ng sarili sa kapwa. Lagyan naman ng X kung ito ay walang kinalaman sa ugnayan ng sarili sa kapwa. Mga miyembro ng pamilya o kamag-anak. Mga kamag-aral at mga guro sa paaralan. Mga kagamitang pantahanan at pampaaralan. Mga kapitbahay sa komunidad at opisyal ng gobyerno. Mga kaibigan. Mahusay, ang tamang sagot ay narito. Ngayon na natukoy natin kung sino-sino o kung kanino tayo nakikipag-ugnayan, atin namang aalamin ang mga kasanayang nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Pero sa araw na ito, ating bibigyan diin ang ugnayan ng sarili sa ating pamilya. Sa ating pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng ating pamilya, may mga kasanayan o kilos na nagpapanday sa ating pakikitungo at pakikipagkapwa. Pangkatang gawain, ano ang gagawin mo o AGM? Hahatiin ng klase sa 3 grupo. Bawat isa ay bibigyan ko ng sitwasyon at ipapakita ng bawat pangkat ang magiging sagot sa tanong na #AGM. Ano ang gagawin mo? Sa pamamagitan ng isang maiksing dula-dulaan o skit o pagsasakilos. Maagang gumising ang mag-anak para sa paghahanda sa darating na bisita. Ikaw na lamang ang natira sa inyong higaan. #AGM. Nagkasakit ang iyong nakatatandang kapatid. Tila hindi siya makakilos ng maayos, dulot ng kanyang karamdaman. Nakapag-alok na ang iyong mga magulang sa pagsalo-salo sa hapagkainan. #AGM. Ang iyong lola ay sadyang makakalimutin, dulot ng pagtanda. Ilang beses ka nang tinanong kung saan ka nag-aaral. Ngayon na kayo'y muling nagkukwentuhan, paulit-ulit ang kanyang mga nababanggit. #AGM. Gawain 2, matutuwa o malulungkot. Sa sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ang kilos ay nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa miyembro ng pamilya. Malungkot na mukha naman kung hindi. Si Moira ay masayang tumutulong sa mga gawaing bahay. Tama, masayang mukha. Masaya at matyagang nakikinig si Paulo sa paulit-ulit na kwento ng kanyang Lolo Pidjong. Masayang mukha. Pasigaw na sinabi ni June sa kanyang lola, "Paulit-ulit ka naman nanay eh." Malungkot na mukha. Ipinaghanda ni Leroy ng pagkain ang kanyang kapatid na may sakit. Masayang mukha. Si Miro ay mahilig magtapon ng kalat kahit sa sulok ng kanilang tahanan. Malungkot na mukha. Paggawa ng slogan. Gumawa ng isang slogan tungkol sa ugnayan ng sarili sa kapwa. Kumuha ng isang malinis na bond paper. Gamitin ng mga pangkulay. Guhitan o maaaring maglagay ng disenyo sa mabubuong slogan.
Halimbawa, ang batang matulungin ay laging pagpapalain. Narito ang pamantayan o rubrics. Para sa ikalawang araw. Kwentuhan at pagbabahaginan. Kalabitin ang katabi. Humanap ng kapares. Kumustahin ang kanyang araw. Magkwentuhan tungkol sa mga ginawa ninyo kahapon pag-uwi sa tahanan. Ano ang naramdaman habang nakikipagkwentuhan sa kamag-aral? Ano ang napansin habang nagbabahagi ang kamag-aral? Ano ang napansin habang ikaw naman ang nagbabahagi sa kamag-aral? Alin sa mga halimbawa ang maaaring may naipakikita ng pagiging mapagpasensya? Alin sa mga ito ang ginagawa rin sa inyong pamilya? Para sa layunin ng ating aralin, makapaglalarawan ng mga ugnayan ng sarili sa kapwa. Maiuugnay ang ugnayan ng sarili sa kapwa na nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Mapagpasensya, sarili, kapwa. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa pisara? Ano ang ugnayan na mayroon sa sarili at sa kapwa? Ito ay tumutukoy sa kasama o ibang tao bukod sa sarili. Gawain bilang isa ang gampanin ng aking sarili. Kompletuhin ng graphic organizer mula sa maikling sanaysay na binasa kahapon. Ano-ano ang maaaring maging gampanin o pagkilala ng sarili sa ating ugnayan sa kapwa. Kapatid, kaibigan o matalik na kaibigan, mag-aaral o estudyante, miyembro ng paaralan o komunidad o lipunan, pinsan. Gawain bilang 2, tayo ay maglalaro. Magpapatugtog ako ng musika at ipapasa ang bola sa bawat mag-aaral. Kapag huminto ang tugtog, hihinto din ang pagpasa ng bola. At sa mag-aaral na huling may hawak ng bola, siya ang sasagot sa tanong sa sitwasyong aking babasahin. Si Kiko ay tumutulong sa mga gawaing bahay sa kanilang paghahanda para sa bisitang darating. Bagamat may mga gawaing pampaaralan pa siya, sinikap pa rin ni Kiko na tumulong sa kanyang pamilya. Ano ang ipinakikita ni Kiko? Una, pagtutulungan at pagiging responsable. Natapos agad ni Hazel ang gawain na itakda ng guro. Nakita niyang nahihirapan ang kanyang kaklase na si Jerome. Ano kaya ang gagawin niya? Ikalawa, maaaring ipakita ni Hazel ang pagdamay at pagtulong na matapos ang gawain. Nakita ni Carlo na mabilis na nakatapos ng gawain ang kanyang mga kagrupo. Yung bahagi na nakatakda na lang sa kanya ang hinihintay. Ano ang gagawin ni Carlo? Pagsusumikap na tapusin kahit nahihirapan. Maaaring humingi ng tulong para matutunan kung ano at paano dapat gawin sa mga bahagi ng proyekto. Ang iba't ibang mga sitwasyon na nabanggit ay nagpapakita o nag-uudyok sa atin na gawin ang mga kasanayang nagpapakita ng pagiging mapagpasensya na nauhubog din ng iba pang mga halagahin. Sa paanong paraan na ipakita ni Kiko ang pagiging mapagpasensya? Sa inyong karanasan, naranasan na ba ninyo ang tumulong sa iba kahit na may gawain kang kailangang gawin o tapusin? Ano ang iyong naramdaman noong tumulong ka sa iba at natapos mo rin ang iyong gawain? Katulad na lamang ng pagiging matulungin sa mga gawaing pantahanan, kahit na ikaw ay may iba pang gawain, ang pagiging matulungin ay maaari mo ding gawin sa paaralan at sa komunidad kahit na ikaw ay may iba pang mga gawain.
Marahil, lingid sa ating kaalaman, ang ating kapwa ay may marami ding iba pang mga gawain. Sa ganang ito, kinakailangan ang bukas na isipan. Paano na ipakita ni Hazel ang pagiging mapagpasensya sa pagtulong sa kaklaseng nahihirapan sa asignatura? Ano nga ba ang maging dapat na ugali sa mga kapwa nating nahihirapan at nahuhuli sa klase? Sa halip na pagtawanan ang nahihirapang kamag-aral, ang pagdamay at pagbabahagi ng natutunan ay nagpapaunlad ng mabuting ugnayan. Pero kailangang tandaan na ang pagbabahagi ng natutunan ay hindi pagpapakopya ng kung anong sagot sa gawain. Ang pagdamay sa pamamagitan ng pagturo sa kamag-aral ay nagpapalalim din ng pagkikiisa at pakikisama sa nararanasan ng ibang tao. Si Carlo ay nahirapan sa kanyang bahagi sa proyekto. Paano maipakikita ang pagiging mapagpasensya sa pagkakataong nahihirapan ka? Ano nga ba ang dapat gawin sa pagkakataong tayo ay nahihirapan? Sino-sino ang pwedeng lapitan? Ang kilos na maaaring maipakita ni Carlo ay sumasalamin sa pagsusumikap na tapusin ang nakatakdang gawain kahit na ang gawain ay mahirap tapusin. Hindi sumusuko si Carlo at matyaga niyang inaalam kung paano tapusin ang gawain. Kung mayroon siyang hindi alam, kanya itong binibigyang pansin para matutunan. Ang mga gawaing nabanggit mula kahapon ay nakatuon sa paghubog ng ating kabutihan, hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa ating mga kaibigan. Hatiin natin sa 3 grupo ang klase. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng sitwasyon na gagawa naman ng maikling dialogo. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang pag-usapan ang magiging takbo ng sitwasyon o istorya at punan ang dialogo. Ang mga salitang pagpipilian ng bawat grupo ay aking isusulat sa pisara. Pag-aantay sa mahabang linya sa kantin. Si Ana at ang kanyang mga kaibigan ay nag-aantay sa mahabang linya sa kantin para bumili ng pagkain. Naiinip na si Ana dahil gusto na niyang kumain. Maghintay, patience, mabilis, kumain, tagal ang pagpipilian. Narito ang dialogo. Bakit ang patlang naman ng pila? Gusto ko ng patlang. Minsan talaga matagal sa kantina, Ana. Kailangan lang nating patlang. Oo nga, hindi ko na kayang maghintay, pero siguro pagkatapos ng ilang minuto, makakakain na rin tayo. Tama, patlang lang. Ana, pareho tayo ng gusto at magiging patlang din ang pila. Salamat mga kaibigan, maghihintay na lang ako. Narito ang mga tamang kasagutan. Tagal, kumain, maghintay, patience. Mabilis. Sumunod na sitwasyon, pagtanggap ng pagkatalo sa laro. Si Mia ay natalo sa isang laro ng luksong tinik at nararamdaman niyang hindi maganda ang pagkatalo. Ang mga pagpipilian ay pagkatalo, practice, maghihintay, manalo, magpapatuloy. Ang sakit ng patlang, hindi ko na kayang maglaro pa. Mia, okay lang. Laging may pagkakataon na patlang. Magtulungan tayo at magpatlang pa. Oo nga, patlang ako. Tatanggapin ko na lang at patlang ng tamang pagkakataon. Ang mga tamang sagot ay pagkatalo, manalo, practice, magpapatuloy, maghihintay. Sitwasyon 3, paghihintay sa pagdating ng guro. Si Andre at ang kanyang mga kaklase ay naghihintay ng ilang minuto bago dumating ang kanilang guro sa klase. Narito ang mga pagpipilian. Tagal, dumating, maghintay, magmadali, o umpisa. Bakit ang patlang naman? Patlang ng guro natin. Magpatlang na dapat tayo. Siguro
May ibang bagay lang siyang inaasikaso. Dapat patlang tayo. Oo nga, maghintay na lang ako. Hindi naman pwedeng patlang. Narito mga tamang kasagutan. Tagal, dumating, uumpisa, maghintay, magmadali. Ngayong nakapag-isip tayo ng halimbawa ng mga dialogue, mayroon ba ang nais magpresenta na itanghal o basahin ang dialogue na nabuo ng kapares? Paano ipinakita ni Ana ang pagpapasensya sa kanyang sitwasyon? Paano ipinakita ni Mia ang pagpapasensya sa kanyang sitwasyon? Paano ipinakita ni Andre ang pagpapasensya sa kanyang sitwasyon? Ano nga ba ang maaaring epekto sa ating kapwa kapag tayo ay nagpapasensya? Ano nga ba ang maaaring epekto sa ating sarili kapag tayo ay nagpapasensya? Tandaan ang pagtitimpi kahit na may nabubuong galit o inis, pag-unawa kahit na nagkamali na ang kapwa. Pagiging mahinahon kahit na sa mahirap na sitwasyon. Pagiging responsable. Pagiging magalang lalo na sa nakatatanda. Pagbabahagi ng kung ano ang mayroon, material man o kaalaman. Pakikinig, pakikipagtulungan sa pagpapabilis at pagpapagaan ng mga gawain. Pagiging maaruga sa kapamilya man o sa kaibigan. Pagiging masunurin. Isulat sa kwaderno ang akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ang pagtawa, pagwawasto sa pagkakamali ng iba ay nagpapakita ng pagiging mabuti. Ang pakikinig, pagdagdag sa problema ng kaibigan ay tanda ng pagkakaroon ng pagkakaintindihan. Ang pagsuway, pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan ay tanda ng pagiging responsableng mag-aaral. Ang pagkataranta, pagkamahinahon ay pagpapakita ng pagiging kalmado sa sitwasyon. Ang pagpapaya, pag-aruga sa kapwa ay humuhubog ng ating pagmalasakit. Narito ang mga tamang kasagutan: pagwawasto, pagkikinig, pagsunod, pagkamahinahon, at pag-aruga. Pagninilay-nilay, sumulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa isang pagsubok na hinarap. Ilarawan kung ano ang nangyari at ipakita kung ano ang iyong ginawa para harapin at lutasin ang pagsubok. Para sa ikatlong araw. May hawak akong garapon na papangalanan nating patience jar. Magbibigay ako ng mga piraso ng papel na inyong susulatan ng inyong karanasan kung saan nasubok ang inyong pasensya. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para ilahad kung ano ang pagsubok na inyong naranasan. Hindi kailangang isulat ang pangalan sa papel. Ano-ano ang mga kasanayan o mga gawaing nagpapakita ng pagiging mapagpasensya? Para sa layunin ng ating aralin, sa araw na ito ating ilalapat ang mga kilos na nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa. Ating papatunayan na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Mapagpasensya, sarili, kapwa, pagkikipagkapwa, komunidad. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa pisara? Paano nasasaklawan ng pagkikipagkapwa ang ugnayan ng sarili sa kapwa? Pagkikipagkapwa. Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mabuti at maayos na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Komunidad, ito ay tumutukoy sa pangkat ng tao sa lipunan na pinagbubuklod ng magkakatulad na interes.
Ang pakikipagkapwa ay tungkol sa ugnayan ng sarili sa kanyang kapwa. Kabilang sa paglinang ng pakikipagkapwa ay ang pagiging mapagpasensya. Ang kasanayang ito ay kadikit na mga gawaing ating ipinamamalas sa mga nagdaang mga gawain at talakayan. Ang paghubog ng ating pasensya ay hindi lang pag-unawa ng ating sarili, kundi pati na rin ng ibang tao na ating kapwa. Makinig sa mga sitwasyong aking babasahin. Kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging mapagpasensya, kayo ay tatayo at manatili namang nakaupo kung hindi. Nakikiisa si Jessie sa kanyang pamilya sa paghahanda ng kasangkapan sa pagluto ng kakanin. Kahit na may mga proyekto pa at takdang aralin, nakapagplano na si Jessie kung paano niya ito tatapusin. Darating na ang panahon ng Kapaskuhan. Tsak makakabenta sila nito ng marami. Oo, tayo. Ipinagmamalaki ni Ivan na siya ang pinakamagaling sa spelling, pagbaybay sa buong klase. Kaya naman, hindi siya nakikipagkaibigan sa mga kaklase. Hindi, upo. Kahit na kulang sa oras, mahinahong tinapos ni Kelsey ang pagsusulit. Oo, tayo. Nagpabili ka ng iyong paboritong tsokolate sa iyong kaibigan sa tindahan na malapit sa kanilang tahanan. Nagkamali ng nakuhang tsokolate ang iyong kaibigan. Humingi siya ng paumanhin. Oo, tayo. Kabilang si Cheska sa grupo ng mga manlalaro ng Lemon Relay sa isang birthday party. Natalo ang kanilang grupo at sinisi ni Cheska ang mga kasapi. Hindi, upo. Ako, ikaw, tayo, isang komunidad. Awitin natin muli ang kanta. Sa tune o tono ng Roll Over the Ocean. Narito ang YouTube link. Tungkol saan ang ating inawit? Bakit sa tingin nyo binanggit sa kanta na ako, ikaw, tayo ay isang komunidad? Ano ang komunidad? Kaya't nasabi natin na ako, ikaw, tayo ay isang komunidad. Ang paghubog ng pagiging mapagpasensya ay hindi lang nakasalalay sa pag-unawa ng ating mga sarili at ng ating mga kakayahan. Simula lamang ito ng pag-unawa sa kung ano ang kaya pa nating gawin para at kasama ang ating kapwa. Ang ating pakikitungo sa kapwa ay nagpapakita ng pagsasaalang-alang o pagbibigay pansin sa kapakanan din ng ibang tao na ating kapwa. Naaalala nyo ba na kanina lamang ay nagsulat tayo ng mga karanasan natin kung saan ang ating pagiging mapagpasensya ay sinubok ng pagkakataon? Ngayon naman, ang bawat isa ay bubunot ng isang kapirasong papel. Bibigyan ko kayong muli ng isang pirasong papel kung saan nyo isusulat kung ano ang maaari mong gawin na nagpapakita ng pagiging mapagpasensya. Pagdidikitin o pagsasamahin natin ang karanasan at ang inyong iminumungkahing pagtugon sa karanasan. Ibabalik natin ang mga piraso ng papel sa loob ng jar o kahon. Pipili ako ng mga mag-aaral para basahin ang ilang piraso ng mga papel para sa pagbabahaginan. Kung may karagdagang mungkahi ang napiling magbabasa, maaari niya ring ibahagi ito sa klase. Madali ba ang maging mapagpasensya? Bakit? Paano nyo natukoy ang tamang pagkilos ng mapagpasensya ang mga karanasang inyong nabunot? Sino o ano ang inyong isinaalang-alang? Paano nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa ang pagiging mapagpasensya?
Iguhit sa inyong kwaderno ang isang bituin. Kung ang gawaing nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa ay hindi nyo pa naisasagawa, pero nais nyo itong isabuhay. 2 bituin kung madalas nyo itong ginagawa. 3 bituin naman kung lagi nyo na itong ginagawa. Kahit na ako ay may mga nakaplanong gawain, handa akong tumulong sa mga gawaing pantahanan, pampaaralan o pangkomunidad. Kahit na ako'y naiinip sa kwento na ibinabahagi ng aking guro, matyaga akong nakikinig para sa karagdagang kaalaman. Kahit na makakalimutin na ang aking lolo at lola, magalang kong ipinapaalala ang kanilang mga nabanggit. Sa halip na humiling lang ng pera sa magulang para bumili ng gamit na nagugustuhan, pinagsusumikapan kong tumulong para gumaan ang mga gawaing pantahanan. Kahit na nauna ka nang nakarating sa isang lugar na pupuntahan ng iyong kaibigan, taimtim kang nakikinig sa kanyang pagkasabik. Lagyan ng check kung ang kasanayan, gawain, kilos o asal ay nagpapakita ng pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. X naman kung hindi. Ang pagtitimpi o pagpigil ng inis habang nakikinig sa isang kwentong kagalit-galit. Pag-unawa at pagpapatawad kung may nagawang pagkakamali. Tarantang naghahanda ka ng karagdagang pagkain sa bisita dahil nagkamali ng tansya ang inyong pangulo sa klase. Kahit na nakapag-aral ka buong gabi para sa pagsusulit, masaya mong tatanggapin kung ano ang iyong magiging marka. Bilang pangulo ng inyong klase, nagsumbong sa iyo ang 2 mong kaklaseng magkaaway. Binigyan mo ang bawat isa ng pagkakataon na maipahayag ang kani-kaniyang mga saloobin. Narito ang mga susing sagot. Pangakong hindi ipapako. Mag-isip ng isang pangako na nagpapahayag o nagpapakita ng pagiging mapagpasensya na siyang naglilinang ng ating pakikipagkapwa. Humanap ng isang buong bond paper. Kunin ang mga pangkulay. Isulat ang iyong pangako. Maaaring sundin ang halimbawang ito. Ako sipat lang. Nangangako na huhubugin ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng paglinang ng ugnayan sa sarili sa kapwa. Mabubuo ko ang kasanayang ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod. Ako sipat lang. Nangangako na huhubugin ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng paglinang ng maglista ng 5 gawain. Gabayan nawa ako sa sarili sa kapwa. Mabubuo ko ang kasanayang ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod. Para sa ika-4 na araw. Ano ang halimbawa ng mabuting pakikipagkapwa? Bakit dapat panatilihin ang mabuting pakikipagkapwa? Ano-ano ang mga halimbawang gawi na nagpapakita ng mabuting pakikipagkapwa sa mga mag-aaral? Mula sa mga naisulat na halimbawang gawi, ipaliwanag o palitawin ang mga sumusunod. Ang mabuting pakikipagkapwa ay nagpapakita ng pagiging maaasahan, matulungin, magalang, masunurin at pagpapakita ng busilak na damdamin. Maipakikita ang mabuting pakikipagkapwa kung mayroon tayong intensyong nagpapahayag ng magandang layunin. Para sa layunin ng ating aralin, paano nyo ipinakikita ang mabuting pakikipagkapwa sa inyong mga kasama sa komunidad? Paano nyo pinapanatili ang mabuting pakikipagkapwa sa loob ng inyong komunidad? Sa araw na ito, ipakikita natin ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa sitwasyong kinahaharap sa komunidad. Maipaliliwanag rin ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakakatulong sa paglinang ng mga kasanayan sa sarili at kapwa.
Hahatiin ang klase sa 3. Isadula ang inyong magiging tugon sa mga sumusunod na sitwasyong kinakailangan ng pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa. Si Kian ay hindi tumutulong sa gawaing panggrupo. Dahil dito, tinanggal siya ng kanyang mga kagrupo sa proyekto nang di nalalaman. Nang malaman ito ni Kian, nagmukmok lamang siya sa tabi. Kung kayo si Kian at ang kanyang mga kagrupo, paano nyo ipakikita ang halaga ng pagiging mapagpasensya sa inyong gawaing panggrupo? Nakakita ang pamilya Lozano ng isang mag-anak na nanlilimos. Gusto sana magbigay ni Agustin ng barya para sa pamilya dahil naaawa ito. Ngunit pinagbawalan siya ng kanyang tatay dahil sabi niya ay mga sindikato daw ito. Kung kayo ang pamilya Lozano, paano nyo ipakikita ang kahalagahan ng mabuting pakikipagkapwa para matulungan ang pamilya? Nakakalat ang mga basura sa paligid ng bakod ng kapitbahay ng pamilya Guardacasa. Hindi ito nililinis ng kanilang kapitbahay kaya pumapasok ang mabahong amoy at mga peste sa kanilang mga kapitbahay. Kung kayo ang pamilya Guardacasa, paano nyo magagamit ang pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa para ituwid ang mali ng kapitbahay? Ipresenta ang dula-dulaan o skit na binuo. Paano pinakita sa mga sitwasyon ang pakikipagkapwa? Ano ang kaugnayan ng pagpapasensya sa pakikipagkapwa? Mahalagang ideya na ipakikita ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng pagtitimpi, pagiging maunawain at pagiging mapagkumbaba. Kahit alam nating may mali sa ginagawa ng iba, ang mabuting pakikipagkapwa ang daan sa pagsasaayos ng alinmang sigalot sa komunidad. Pinananatili ang pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng magandang intensyon at layunin sa kapwa. Human Bingo. Gawin nyo ang Human Bingo. Makakatanggap kayo ng mga papel na may nakasulat na mga gawain na nagpapakita ng pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa sa komunidad. Hanapin nyo ang mga kaklase nyong madalas gumagawa ng mga ito at papirmahan sila sa inyong bingo card. Pagtulong sa matatanda. Pagbobolontaryo sa mga community cleanup drive. Pagtulong sa mga batang kapuspalad, pagkikinig sa magulang, pagsama sa mga feeding program, pagbibigay ng tulong sa mga kapitbahay tuwing may sakuna, pagiging mahinahon kapag may matagal sa serbisyo, pagdalaw sa ospital upang magbigay ng suporta sa mga may sakit, pagsasabi ng mahinahon sa mga taong may ginagawang mali, pagbobolontaryo sa mga outreach program, pagpapakita ng malasakit sa panahon ng kalamidad, pagtulong sa mga kapitbahay sa pag-aayos at paglilinis, pagtulong sa kaklase na nahihirapan sa isang aralin, paghihintay ng maayos sa pila, pagpapakumbaba at hindi pag-aaway, pagiging mahinahon sa paglalaro, pagtutulungan sa paglilinis ng silid-aralan, pagtulong sa guro, pagiging mahinahon kapag nagtatanong sa guro, pagbuo ng proyekto ng maayos at dahan-dahan, pagkikinig ng mabuti sa mga kwento ng kaibigan, pag-aalaga sa mga halaman sa kanilang paligid. Ginagawa mo rin ba ang mga aktibidad na nakasaad dito? Paano? Bakit mahalaga na mapanatili ang pagiging mapagpasensya sa komunidad? Ano ang naidudulot ng pagpapanatili ng mabuting pakikipagkapwa? Bakit dapat na mapanatili ang mabuting pakikipagkapwa sa komunidad? Ang pamilya ang dapat na manguna sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkapwa.
Ang pagsasabuhay ng mabuting pakikipagkapwa ay naipakikita sa pagiging mapagpasensya sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Ang pananatili ng mabuting pakikipagkapwa ay maipakikita sa pamamagitan ng maraming aktibidad at gawaing inilalagay ang pagiging mapagpasensya sa sentro nito. Panuto, isulat sa inyong kwaderno ang dapat gawin ng mga tauhan sa bawat sitwasyon. Palaging natatalo ang koponan ni Dino sa volleyball na ang kalaban ay ang katabing eskwelahan. Sumumpa si Dino na ngayong taon ay gagawin niya ang lahat para manalo. Paano magagamit ang pagiging mapagpasensya sa pagkamit ng kanyang layunin? Si Zach ang pinakamatalino sa klase pagdating sa araling panlipunan. Gayunpaman, napunta sa kanyang grupo ang itinuturing na pinakamahina rito sa klase. Ano ang maitutulong ng mabuting pakikipagkapwa para mailabas ang natatagong potensyal ng kanyang kagrupo? May clean-up drive na nilahukan ng pamilya Santos. Gayunpaman, si Sofia ay nandidiri sa estero na kanilang nililinis. Paano maipauunawa kay Sofia na ang paglilinis ay mahalagang halimbawa ng mabuting pakikipagkapwa? Ano ang inyong maipangangakong gagawin para mapanatili ang mabuting pakikipagkapwa sa inyong komunidad? Paano nyo isinasabuhay ang pagiging mapagpasensya sa inyong komunidad? Gumawa ng isang panata na nagpapahayag ng pangako ng pagiging mabuti at mapagpasensya sa kapwa. Ako si Patlang. Iguhit sa iyong kwaderno ang masayang mukha kung ang kasanayan, gawain, kilos o asal ay nagpapakita ng pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Malungkot na mukha naman kung hindi. Palaging binabara ni Frances ang kaibigang si Celso kapag nagkukwento ito. Sumisigaw lagi sa kakampi si Brett kapag nasa laro ng basketball. Tinutulungan ni Enzo na maglinis ng bakuran si Aling Tasing. Kahit naiihi na, tsinatsaga ni Jane ang pila sa banyo ng mga babae. Si Rian ay nagkukusang tumulong kay Mrs. Milante na magbuhat ng mga libro para dalhin sa faculty room. Narito ang mga susing sagot. Gumawa ng liham para sa inyong kaibigan na nagsasabing dapat panatilihin ang mabuting pakikipagkapwa at pagiging mapagpasensya. Gayahin ang ganitong format.